Halina tayo po't panoorin ang mga aral at mensahe ng makabagong panahong katuruan. Mga katuruan at aral na nagmula pa sa lumang kaba ng tipan. Mga katuruan, mga hula, mga mensaheng matagal na kinalimutan at sa ngayon na tayo ay nasa dulo na ng huling panahon ay muling binuhay ang salita, ang diwa na dala ng mensahero na siyang galing sa dulong silangan. Mga kaalaman na libo-libong taon na ang nakalipas at ngayon ay muli na namang matutunghayan dala ng mga mensaheng ito. Ihanda ang ating mga sarili, buksan ang ating diwa, pansinin at timbangin ang mga katuruan, bigyan din ang mga aral na matututuhan. Mga aral at mga katotohanan na siyang magpapalaya sa ating nakaraan. Masayang balita mga Oferians, dahil sa mga requests at mga reaction na pagtanto namin na may kailangan tayong balikan. Kailangang maintindihan muna kung ano at paano nagsimula ang tao. Ito yung kauna-unahang video na aming ini-upload sa pagsisimula pa lang ng ating channel noon. Ngunit nakakalungkot dahil hindi talaga naintindihan ng karamihan, nami-misinterpret talaga, kaya nagdesisyon kami na gumawa ng Tagalog version at ibahin ang approach at style. Kapag naintindihan nyo ito, ibig sabihin, handa na kayong maintindihan ang Book of Revelation. Kung naaalala nyo pa, yung prophecy tungkol sa dragon with 7 heads at ang woman clothed with the sun, maraming hindi yon naintindihan. Ipapakita natin kung ano ang kinalaman doon ng Genesis. Una, ayon sa Revelation, ang dragon ay ibinagsak sa lupa. Mga fallen angels po yun. Wala naman pong ibang ibinagsak dito sa lupa, kundi mga fallen angels. Pagkatapos, sinabing ang dragon ay may 7 ulo. Kapag inalam mo naman kung ano ang kahulugan ng 7 heads o 7 ulo, ang sinasabi ay, ito daw ay 7 kings. So, kings, naging tao po. Pwede rin daw na ito ay mga hulugan ng 7 hills. Ang 7 hills, kung titingnan natin sa Biblia, ay nangangahulugan ng 7 kingdoms o kaya 7 bansa. Ngayon, ano ba ang bumubuo sa mga kingdoms at mga bansa? Eh di mga tao. Pansinin, mula sa pagiging heavenly angel, napunta sa pagiging tao, kings, at naging nation, kingdoms. So ito ay naging isang lahi. Nag-iimbento ba kami ng ipapakahulugan? Hindi po. Lahat po yan ang nakasulat sa Biblia. Ngunit, bakit parang napaka-imposibleng paniwalaan? Ito po ang mga rason. Una, hindi naintindihan kung ano ang fallen angels at paano sila mag-interact sa tao gaya ng nangyari noon sa panahon ni Adam and Eve. So Genesis po yun. Pangalawa, hindi rin alam kung ano ang ginawa nitong mga fallen angels sa pinakaunang nilalang ng mga tao. Ngayon pa lang, pauunahan namin kayo. Hindi po namin sinasabi
na ang human beings ay produkto ng evolution. Hindi namin itinuturo na ang evolution ang pinagmula ng tao. Yan ang parte na hindi naunawaan ng mga nanood noon sa English version, lalong-lalo na yung mga hindi tinapos yung video, hindi nila nakita yung pinaka-final conclusion. Kung ngayon pa lang, habang nanonood, abala naman sa kakaisip kung paano kukontrahin ang video na ito, imbis na makinig at aralin ang aming sinasabi, shut off na lang po ang video, manood na lang po ng action o science fiction. Ganito po natin aaralin ang topic na ito. Magbibigay muna kami ng ibang analogy scenario para lang na matrain ang isipan natin kung paano ba talaga i-analyze ang bahagi ng Biblia na nabaluktot ng napakahabang panahon. Kumbaga sa pilay, nagkalaman na, nagkaugat na, naninigas na, at yan ay ating hinihilot ngayon. So, ito po. Ito yung practice situation. Kunwari ikaw ay may hawak na isang nobela, binabasa mo ang chapter 1 at chapter 2. Sa unang chapter, ganito ang istorya. Isang sanggol ang ipinanganak. May nakaimbak ng gatas, mga laruan, at lahat ng kanyang mga kakailanganin habang lumalaki siya. Sagana ang mga prutas mula sa mga punong kahoy na nakapaligid sa playground ng bata. Meron ding malinaw na batis kung saan siya pwedeng maglaro. Luntian, malaparaiso ang paligid at maganda ang panahon noong isilang ang sanggol. Lahat ng kanyang inabutan ay nakahanda para sa kanyang paglaki. Yan ang istorya sa chapter 1 ng nobela. Pansinin ang nakahanda para sa sanggol, pansinin ang panahon, at ang kapaligiran noong siya ay isilang. Ngayon, tumuloy tayo sa chapter 2. Isang sanggol ang isinilang sa panahong napakainit ng araw. Namamatay ang mga halaman at mga punong kahoy sa paligid. Tuyo at nabibitak ang lupa dahil walang ulan na dumarating. Sa panahong ito, isinilang ang sanggol. Matapos maipanganak, naghanap ang kanyang magulang kung saan pwedeng dalhin ang bata upang mabuhay. Ang lugar na natagpuan ay tinaniman nila ng mga halaman at kahoy na namumunga. Doon lumaki ang bata. So yan po ang laman ng chapter 2. Mag-analyze po tayo. So, practice analysis po ito. Ang sanggol ba na isinilang sa chapter 1 at ang sanggol na isinilang sa chapter 2 ay iisa lamang? O magkaiba sila? Kung sasabihin mong iisa lang sila, na ang sanggol sa chapter 1 ay siya rin namang sanggol na tinutukoy sa chapter 2, ang payo namin ay replay mo ang video, pakinggang mabuti at intindihin. Ang sanggol sa chapter 1 ay isinilang sa magandang panahon, luntian ang paligid at nakalarawan ang kasaganaan. Samantalang ang sanggol sa chapter 2 ay isinilang sa panahong sobrang init at namamatay ang mga halaman at punong kahoy. Ibig sabihin, ang sanggol sa chapter 1 ay iba sa sanggol na nasa chapter 2. Yung context o mga pangyayari ang nagsasabi na magkaiba sila dahil hindi naman pwedeng magkasabay na pangit at maganda ang panahon. Ngunit, kung ipagpipilitan pa rin na iisa lamang sila, something is wrong with your logic. Ngayon, sa mga naiintindihan ang analogy story natin, congratulations! Makaka-level up ka na. Huwag mo lang hahayaan na guluhin ang isipan mo ng mga pasigaw-sigaw na mga sermon na nakakaparalisa sa wastong pag-iisip. Ginagarantiya namin na ang mga kaalamang binibigay namin ay lahat nasa Biblia. Kung babanggit man kami ng impormasyon na labas sa Biblia, yun ay para suportahan ang sinasabi ng Biblia. Yan, klarado po tayo. Ngayon, puntahan na natin ang Genesis para makita natin
ang analogy ng kwento kanina. Paghahambingin natin ang chapter 1 and chapter 2 para patunayan na iba ang tao na tinutukoy sa chapter 1, iba yung nasa chapter 2. Hindi po sina Adam and Eve ang nasa chapter 1. Tingnan natin ang kapaligiran o environment. Genesis chapter 1 verse 29. Then Elohim said, I give you every seed-bearing plant on the face of the earth and every tree that has fruit with seed in it. Luntian ba ang paligid na inabutan ng first couple? Yes. Ibig sabihin, hindi mala-desyerto ang panahon. Meron na bang mga punong kahoy na namumunga para may makain? Meron. Whole face of the earth pa nga. Ang sabi, I give you fruit-bearing trees. Buhay na buhay ba ang mga kahoy at halaman? Siguro po naman hindi magbibigay ang Panginoon ng patay na kahoy at natutuyong mga halaman. Sa makatuwid, pagdilat ng mata ng first couple at gusto nilang kumain, tara, mamitas tayo ng makakain. Ganyan po ang eksena. Nag-iimbento po ba tayo ng istorya? Hindi po. Lahat yan ay nasa Biblia. Ngayon, pansinin natin ang chapter 2. Ito yung kay Adam. So this is Genesis chapter 2 verse 5. Now, no shrub had yet appeared on earth, and no plant had yet sprung up, for Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. Then Elohim formed a man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being. Now Elohim had planted a garden in the east in Eden, and there he put the man he formed. The Elohim made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. Tingnan nyo ang panahon at sitwasyon kung saan dumilat ang mata ni Adam. Walang halaman, walang kahoy, not even shrub. Tuyot ang lupa, mainit. In short, parang disyerto, barren land. Sa makatuwid, ibang pangyayari, ibang lugar, at ibang panahon ito. Kabaliktaran ang sitwasyon ni Adam kumpara sa first couple sa chapter 1. Klarado po, di ba? Pansinin na sa chapter 1, wala pang tao, may nakahanda ng namumungang kahoy. Buong mundo pa, whole face of the earth. Samantala, sa chapter 2, andyan na si Adam, saka palang nagtanim ng kahoy. Nakita nyo po ang kaibahan? Sa chapter 1, wala pa yung tao, nakatanim na at namumunga na ang mga kahoy. Dito sa panahon ni Adam, nandyan na si Adam, saka palang nagtatanim ng kahoy. Tingnan nyo naman ang mandato sa first couple at ihambing natin kay Adam. Ang first couple ay inutusan na magpakarami, populate the world. Kaya nga inihanda ang mga fruit-bearing trees in the whole face of the earth. Ibig sabihin, ang couple at ang kanyang mga anak ay pwedeng umikot buong mundo. Malaya silang mag-migrate kung saan nila gusto. May pagkain na inihanda para sa kanila. Go forth and multiply. Ganyan din po ba ang sitwasyon ni Adam at Eve sa chapter 2? Basahin natin. Verse 5. Now, no shrub had yet appeared on the earth, and no plant had yet sprung up, for Elohim had not sent rain on the earth, and there was no one to work the ground. So ano po yung expectation? Dapat may magtatrabaho sa lupa para magtumubo yung mga halaman. So, tama po ba ang interpretation natin na expected sina Adam na magtanim?
So tingnan natin sa verse 15. So same chapter pa rin po tayo, Genesis chapter 2 verse 15. The Elohim took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. Klarado. Pansinin ang verse 5, walang halaman o anumang pananim dahil walang ulan at walang magtatrabaho ng lupa. Tapos, pagpasok ng verse 15, sinabi na inilagay daw doon si Adam upang magtrabaho till the ground, work it, and take care of it. Malinaw, di ba? Ano siya dito? Gardener and caretaker. Yan, maliwanag na hindi si Adam ang nasa chapter 1 na sinabihan na go around the world and populate it. Hindi po siya yon dahil si Adam ay nakakulong sa garden. Doon lang siya mag-i-stay dahil siya ay magtatanim. Yan maliwanag na hindi si Adam ang nasa chapter 1. Kasi yung first couple doon ay mag-tour around the world para mag-populate. Samantalang si Adam ay hardinero at caretaker ng Garden of Eden. Maliwanag, di ba? Alam nyo, kaya nalilito kayo dahil sa mga doktrina. Ngayon, paano umentra sa eksena si Eva? Tingnan natin ang verse 18. So, Genesis chapter 2, verse 18. The Elohim said, "It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him." Ayan, klarado na naman na helper ang papel ni Eve. Hindi po lover. Huwag po i-romanticize ang istorya ni na Adam and Eve. Kung gardener si Adam at helper niya si Eve, ano pala ang magiging trabaho ni Eve? Di hardinera. Alangan naman na mangingisda si Eve. Punta po tayo sa verse 19. Now the Elohim had formed out of the ground all the wild animals and all the birds in the sky. He brought them to the man to see what he would name them. And whatever the man called each living creature, that was its name. May napansin po ba kayo? Ayon sa Genesis chapter 2, verse 19, na unang ginawa si Adam, sa huli ginawa ang mga hayop. Kabaliktaran po ito ng nasa chapter 1. Sa chapter 1, nauna po ginawa ang mga hayop. Pinakahuling ginawa ang tao. Yan, isa pang katibayan na ibang creation event ang chapter 1 at chapter 2 ng Genesis. Baliktad po. So, yung mga nagtuturo po na sinasabi nila na ang chapter 2 daw ay summary lang ng chapter 1 o parang inulit lang. Hindi po. Dahil magkaiba po ang impormasyon, nagkukontrahan po ang dalawa. Bago tayo lumayo, pansinin ang pagkakasunod-sunod. Sa chapter 1, unang ginawa ang mga halaman, sumunod ang mga hayop, huli ang tao. Pero sa chapter 2, una ang tao, sunod ang halaman, panghuli ang hayop. Yan po ang kaibahan ng chapter 1 at chapter 2 kung titingnan natin yung pagkakasunod-sunod. Kaya hindi po pwedeng sasabihin na ang chapter 1 at chapter 2 ay iisa lamang. Yung couple doon sa chapter 1, the first couple, hindi po yun si Adam and Eve. Check for yourself. Read your Bible. Yung sa chapter 1, sinabihan na go forth and multiply, magpakarami kayo sa balat ng lupa buong mundo. Kaya nga nilagyan ng fruit-bearing tree, whole face of the earth. Pero sa chapter 2, iba po. Hindi pwedeng umalis sina Adam and Eve sa garden, nakakulong lang sila doon, at hindi sila pwedeng lumabas, secured. Paano namin nasabi? Kasi may mga responsibilidad sila. Maliban dyan, may perimeter fence ang garden, may gate na gwardyado ng angels. Ano ang responsibility ni Adam and Eve? Kailangan nilang linangin ang garden,
Caretaker sila. Pangalawa, may mga animal silang dapat alagaan. So in short, gardener and zookeeper. Ngayon, ang purpose ba? Bakit ginawa si Adam and Eve ay para magpakarami? Hindi po. Hindi po natin binabaluktot ang Biblia. Pero tandaan na ang sinabihan na magpakarami ay ang first couple sa chapter 1. At napatunayan na natin na hindi yun sina Adam and Eve dahil sa mga magkakasalungat na pangyayari. Mahabang panahon ang agwat ng mga pangyayari sa pagitan ng chapter 1 at chapter 2. Ang mga pangyayaring yon ang missing link bakit nilikha sina Adam and Eve at bakit kailangan na ikulong muna sila sa isang secluded, restricted, protected zone na tinawag nating Garden of Eden. Maraming fragmented na information sa Biblia na kapag pinagsama-sama ay nagbibigay ng paliwanag para maintindihan kung ano ang naganap. At yan ay susuportahan din ng mga scientific findings. Tandaan na ginagamit natin ang science upang suportahan ang Bible. Don't get us wrong. Ang palatandaan ng malaking pangyayari ay makikita doon sa bungad ng chapter 2, kung saan inilarawan na sa panahon na ginawa si Adam ay walang ulan, natuyo ang lupa, walang mga halaman, walang mga punong kahoy. Ano ang mangyayari doon sa first batch ng tao na nilikha sa chapter 1? Mamamatay. Kung nakasecure sina Adam and Eve at hindi pwedeng lumabas, ibig bang sabihin may danger sa labas? May peligro ba? May epidemic ba na posibleng makakontaminate sa kanila? Kung titingnan kasi sa modernong pananaw, naka-protective isolation sina Adam. Gaya ng sinabi natin kanina, may mga fragmented na impormasyon, magkakawatak-watak na impormasyon na makakatulong sa atin para maunawaan ang mga pangyayari. Uunti-untiin natin yan habang nagpapatuloy ang series na ito. Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating mga videos. Hanggang sa muli, be blessed, Oferians. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kung meron po kayong natutuhan, please share the link. At kung may mga katanungan na nais malaman, please contact ang link na sa ibaba ng video ito. Maraming pong salamat sa muli. Umayo po tayo ng may kapayapaan.